Ang pangalan ko ay Cheryl at gusto kong sabihin sa iyo ang aking nakakatakot na kwento. Nakatira ako sa kanayunan mula noong bata ako. Ako ay mula sa isang lugar kung saan maraming lumang makasaysayang bahay. Marami sa aking mga kaibigan ang nagyabang tungkol sa edad ng kanilang mga ari-arian. Ngunit maaari kong ipagmalaki ang isang bagay na mas espesyal. May isang lumang pagawaan ng tile sa aking bakuran na pag-aari ng aking pamilya. Upang maging mas partikular, mayroong ilang gusali na bumubuo sa lumang tile factory na ito. Nagunat sila sa magkabilang gilid ng pasukan sa bakuran, at kahit na pumukaw sila ng paghanga sa aking mga kaibigan, maaari silang nakakatakot sa gabi. Madalas kapag late na ako umuwi, tatakbo ako sa kabila ng bakuran upang hindi makita ang mga sirang bintana at madilim na pasukan. Nangyari ang kwentong ito isang hapon ng taglamig nang ako ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Isang bus lang bawat oras mula sa aking nayon kaya nang matapos akong mag-aral pagkatapos ng 8 aralin lalo na sa taglamig, uuwi ako sa bahay kapag madilim na sa labas. Noong araw na iyon kailangan kong tumawid muli sa bakuran kaya gaya ng nakasanayan tuwing tumatawid ako ng kalye, mabilis akong tumakbo patungo sa aming bahay. Mga nasa kalagitnaan na ako may nakita akong babae, ito'y nakatayo sa isa sa mga silid ng gusali. Papasok sa pinto nakatayo ito at natatakpan ng puting kumot. Natakot ako at nakaramdam ng goosebumps sa aking katawan. Sino kaya ito? Tanong ko sa aking sarili. Makalipas ang ilang sandali nahawi ang takip sa mukha nito at pilit kong kinikilala kung sino ba talaga ito. Napansin kong walang iba kundi si tita. Nakahinga ako ng maluwag. Uy tita sabi ko habang kamakawi sa kanya. Binigyan niya ako ng magiliw ng ngiti at tumugon ng hay kamusta ang eskwela. Ngunit sa sandaling iyon nagsimula akong nakaramdam ng parang may mali. Bakit wala siyang dalang flashlight sa dilim? Tiningnan ko siya ng maigi at napansin kong napakaputla niya at parang pilit ang ngiti niya. Okay na ang lahat sagot ko lalong lumawak ang ngiti ni auntie na ikinatakot ko bigla. Nagpipigil akong matakot, biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Aling bus ang sinakyan mo mula sa trabaho ngayon? Tanong ko sa kanya. Iisa lang ang bus na dumating sa ating nayon at ito ang sinakyan ko pa uwi mula sa paaralan. Sinabi niya sa akin ang sagot niya. Ng lahat ng kailangan kong malaman. Maraming traffic ngayon at ayaw kong maghintay. Kaya ibang bus ang sinakyan ko, wika niya. Hindi ko man lang tiningnan ang mukha niya. Agad akong tumakbo patungo sa bahay na hindi naghihintay ng reaksyon. Gaya ng sinabi ko iisa lang ang bus papunta sa village ko kaya hindi na nakasakay ng isa pang bus ang tiyahin ko. Napagtanto ko lang ito nung nakapasok na ako sa aming bahay. Ngunit ang tiyahin ko ay nagtatrabaho hanggang 8 PM noong araw na iyon at 5 PM pa lang. Nang sabihin ko sa aking pamilya ang tungkol sa nangyari, nagkaroon ng maraming kalituhan. Tinawag ni Lola ang aking tiyahin at lumabas sina Lolo at Tatay upang maghanap sa bakuran. Sa kabutihang palad, ang kakaibang nilalang o kung ano paman ay wala na doon. Pagkatapos ng insidenteng ito sa loob ng ilang linggo, pinasakay ako ng aking mga magulang sa paaralan sa pamamagitan ng kotse. At hindi na ako muling pumasok sa alinman sa mga lumang gusali. Hanggang ngayon ay iniisip ko kung ano ang nilalang na iyon at kung bakit ganoon ang hitsura ng aking tiyahin. Ito ay isang kwento na ikinwento sa kanya ng lolo ng aking ina at ngayon ay gusto kong ibahagi ito sa iyo.